Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi is tanan. Good morning, good afternoon, and good evening. Kumusta po kayo mga kapatid? Tawa po ay lagi po kayong nagpapatuloy sa pag-aaral, pagsasaliksik ng salita ng katotohanan sapagkat mahirap mabuhay sa mundong ito na wala po ang salita ng Diyos sa ating pansamantalang buhay. Huwag po nating kaliligtaan ang palagian at tuwinang pagsasaliksik, pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos sapagkat ito po ang nagnonourish, it nourishes our spirit, our spiritual being upang tayo makapaglingkod ng tama sa paningin ng Diyos. At ngayong gabi nga po mga kapatid ay pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatang profitable things unto men and unto God. Ang ating pong text ay matatagpuan sa 1 Timothy chapter 4 verse 8. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Dakilang kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan at katapatan. Salamat Panginoon na hindi ka po nagkulang, hindi po nagbabago ang iyong mapagbiyaya, mahabaging pakikitungo sa amin ngayong dispensation of the grace of God. Salamat po na kami po ay may daan ng pagpasok sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo at wala ka pong nire-reject o isinasatabing tao. Lahat ay iyo pong nilanais maging mga hindi mananampalataya na manumbalik sa iyo at maging mga mananampalataya, mga members ng Body of Christ ay hindi mo po hinahatulan at pinaparusahan kundi you're dealing with us according to the riches of your grace. Kami po ay nagpapasalamat at nawa ngayong gabi ko po ang aming manulhati, mag-magnify din po ang iyong salita sa pangalan po ni Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. May isa pong katanungan na akin pong nakita sa Book of Job. Ito po ay isang tanong ng isa sa mga kaibigan ni Job. Meron po siyang 3 kaibigan. Ang pangalan nitong nagtanong na ito ay si Eliphaz or Eliphaz. Ayon po sa Job 22 verse 2, ito po yung tanong sa isa sa mga kaibigan ni Job, can a man be profitable unto God as he that is wise may be profitable unto himself? So, ang isang tao po ba ay magiging kapakipakinabang sa Diyos? Yan po yung isa sa mga tanong na itinanong po ng kaibigan ni Job. At ito ay may kasamang, of course, maling mga paratang o pag-intindi sa nangyayaring pagsubok o trial sa buhay ni Job, mga kapatid. Ano po? Pagamat ito ay isang pananaw na galing sa isa sa mga kaibigan ni Job, subalit sasagutin po natin itong katanungan, can a man be profitable unto God, sa ating pong gagawing pagtalakay ngayon. Now, ating tignan, balikan mga kapatid, no, ang ating pong dating kalagayan bago po tayo naligtas. Tayo pong mga saved people or members of the church, the body of Christ, mga kapatid, no, mga kabahagi ni Kristo, bago po tayo napabilang sa ating Panginoon Kristo at sa mga tao ng Diyos, di kailana, ito po yung ating dating kalagayan. I will read a verse in Romans chapter 3 for us to better understand who we were before we got saved. Ayon po sa Romans 3:12, they are all gone out of the way, they are together become unprofitable. There is none that doeth good, no not one. Ito po ang sinasabi ng Diyos patungkol sa sangkatauhan, not only Gentiles in the past and Jews in the past, but all men of all ages. Dahil ang issue po dito is the Jews and the Gentiles. Dito po sa Romans chapter 3. Kaya sa verse 9 ay may conclusion na binanggit si Paul na lahat po tayo, sabi nga ni Paul, we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. So lahat tayo ay nasa ilalim ng kasalanan, walang matibay na kahit isa, all have sinned and come short of the glory of God. In that sense, mga kapatid, sa ganong kalagayan, tayo po ay tinatawag na become unprofitable. Tayo po ay naging walang kapakinabangan. No? Hindi po tayo kapakipakinabang. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ayan. So, tutunghayan po natin sa ating pagtalakay ngayon
yung mga example halimbawa ng tao sa Word of God ay meron pong mga binanggit na unprofitable na dati kagaya natin ay hindi ligtas. Isang halimbawa mga kapatid ay si Onesimus. Okay, yan ay mababasa natin sa Philemon. Si Onesimus po, bago po siya naligtas, bago siya nakakilala sa Panginoon Kristo, ganito po ang sinasabi ng Titus, Philemon, I should have said, ano po, pupunta po tayo sa book of Philemon upang makita natin kung anong kalagayan po ni Philemon. Siya po ay, ito po iisang chapter lang po mga kapatid, ano po, kaya let's just go to the book of Philemon to see kung ano po yung dating kalagayan po ni Onesimus. Let's read verse 10. I beseech thee for my son. This is writing to Philemon, sinusulatan po ni Paul, whom I have begotten in my bonds. Then, which in time past, referring to Onesimus, verse 10, sa nakaraan was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me. So, hindi na po natin tatalakayin lahat ang background ni Onesimus. Onesimus po ay isang runaway servant. Isa po siyang servant ni Philemon pero tumakas, but in that former state, yung dati pong kalagayan ni Onesimus ay hindi po siya ligtas. Unbeliever. Tayo po dito sa verse 10, sabi nga ni Paul, si Onesimus ay I have begotten in my bonds. So, naging anak niya spiritually, si Onesimus, no, of course, through the gospel, no? Gaya ng sa mga taga-Korinto, no po, ay naibahagi po niya yung gospel sa kanya, ni Paul kay Onesimus. Of course, yung gospel is referring to what Christ did at Calvary, yung pong kamatayan ng Panginoon, yung kanyang dugong nabuhos, of course, nandun po yung gospel or heart of the gospel, the preaching of the cross, na siyang sinampalatayanan naman nitong si Onesimus at naligtas. Yan ang sinasabi. At yan nga, ang sabi ni Paul sa verse 10, dati ay unprofitable kay Philemon dahil sa kanyang unbelieving na kalagayan, no, nasa unbeliever state, sa unsaved state. Pero dahil siya naligtas through Paul, siya ay naging profitable or magiging profitable to thee, yung di ay si Philemon, and to me at si Paul. So another example mga kapatid ng taong profitable, mamaya ay tatalakayin din natin dahil ito ay may kaugnayan na sa pamumuhay ng isang mananampalataya. Although itong kay Onesimus ay may kaugnayan din sa pananampalataya o pamumuhay ng isang mananampalataya. Brother. Now, nakita po natin kung ano po yung dating kalagayan natin. So tayo ay we become unprofitable. Yan ang sabi ng Romans 12. But there was a great change. Nagkaroon po ng malaking pagbabago. Kung dati sa ating unsaved state ay hindi po tayo kapaki-pakinabang dahil walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa, walang motibo, wala kahit isa, may nangyari pong malaking pagbabago. Ito po yung isang dapat na naintindihan po ng mga taong nagsusumikap para sa kanilang kaligtasan. Mga taong nag-aakala na sa religion ay may kaligtasan. Well, malinaw po sa Word of God na wala pong kaligtasan sa alinmang reliyon o alinmang gawa o ginagawa ng tao. At tayo po ay naging kabahagi ng ating Panginoon Kristo at since that time, mula sa ating dating kalagayan unprofitable, nung marinig po natin ang tinatawag ni Paul sa Ephesians 1:13 na the gospel of your salvation, which is of course referring, ito ay tumutukoy sa sakripisyo ng ating Panginoon Kristo sa kanyang ulitin ko kamatayan sa krus dahil sa ating mga kasalanan, sa pagbubuhos niya ng kanyang dugo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Of course, ang ating tagapagligtas ay bagamat namatay, nilibing ay muling nabuhay. Yan po yung kompletong package ng ating kaligtasan. You will say, no, in Christ. At dahil po tayo ay nakarinig at sumampalataya, sa gospel na yan ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Yung pagbabagong yan ay hindi natin ginawa. Ito'y ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Malinaw sa Word of God na we cannot be saved by our works, but it's through the work of Christ. Kung may makapagliligtas man nagawa, ay yan na yung ginawa o yung sakripisyo ng ating Panginoong Kristo at Calvary for us, for our salvation. So, kung nais nating baguhin ang ating dating kalagayan bilang mga makasalanan, no? Liko, wala tayong magagawa tungkol sa bagay. It must be God who will make the change and He can do that. Magagawa po lamang ng Diyos yan
kapag ang isang tao nakarinig ng gospel at nagdesisyong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas. Wala nang iba. Yan, mga kapatid. At malinaw din sa Word of God na mula sa ating makasalanang kalagayan at unprofitable condition, we will say, ay gaya ng sinabi ko, nagkaroon ng great change. Isa sa mga verses ay halimbawa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So yung dati po nating kalagayan, nung tayo po ay unsaved, nung tayo po ay hindi reconciled, hindi na po natin tignan lahat ng context, pero sa context ng 2 Corinthians 5, nandyan po yung kamatayan ng Panginoon sa Kristo. He died for all that we might be reconciled unto God. So God was reconciling the world in Christ. So what is in view is the death of Christ at Calvary, and He is doing the reconciliation today in this dispensation of the grace of God. Ang buong mundo could be reconciled back to God, pwedeng mapanumbalik sa Diyos at maging kaibigan ng Diyos, hindi na niya maging kaaway, mawawala sa pagiging kaaway na kalagayan at pagiging unprofitable na kalagayan kung ang mga tao sa mundo ay sasampalataya. At kapag nangyari yan, ay mapapabilang sila sa tinatawag ng verse na new creature. So yung new creature na expression, mga kapatid, ay ginamit din po sa Galatians chapter 6 verse 15. For in Christ Jesus, so hindi po pwedeng hiwalay sa ating Panginoong Kristo yan. If any man be in Christ, dito naman ay, for in Christ Jesus, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. Importante po yung circumcision sa uncircumcision. Dapat nating maintindihan, in the past, may pagkakaiba yan. Hindi pwedeng magsama ang circumcision ng mga Jew at ang mga Gentiles na uncircumcised. Ibinukod po ng Diyos ang kanyang mga tao, yung circumcised people ng Israel in time past. But now, hindi na po mahalaga kung ikaw ay circumcised o uncircumcised. Hindi na po may pagmamalaki ng isang Hudyo yung kanyang physical circumcision. At hindi rin po makahadlang yung uncircumcision ng pagiging uncircumcised o uncircumcision ng isang Gentile na kagaya natin. Sapagkat lahat ngayon ay maliligtas by believing the sacrificial work of Christ at Calvary. At kapag yan ay nangyari sa isang tao, sumampalataya siya, magiging kabilang siya sa tinatawag na a new creature. At a new creature na yan ay tinawag din na one human sa Ephesians 2:15. They having abolished in His flesh, in the flesh of Christ na namatay sa Calvary, sa kanyang kamatayan doon, sa cross. Having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments obtained or contained in ordinances, for to make in himself, in Christ, of twain, one new man. Yung dalawa ay both Jews and Gentiles na magkaiba o magkahiwalay in the past, pero ngayon ay naging isa. One new man po sila, so making peace. Ayan po, mga kapatid. So ang tanong ngayon is, lahat po ba ng mananampalataya na nakay Kristo ngayong dispensation of grace, the grace of God, ay kapaki-pakinabang? Could we say then that all saved people in this present age are now profitable in the sight of God? Well, we can say yes to that in the sense na nabago na nga po yung ating kalagayan. Mula sa pagiging makasalanan, ang ungodly, ang sinners, enemies of God, ngayon ay new creature in Christ. So ikaw ngayon ay pasok na sa tinatawag na profitable condition, profitable position. So we are now, all members of the body of Christ are now in the position of being profitable unto God. And the question is, totoo ba, by experience, ng lahat ng mananampalataya ay kapaki-pakinabang sa Diyos ngayon, mga kapatid? Ang sagot ko po dyan ay some are, ang ilan ay yes, profitable. Subalit ang ilan ay hindi profitable. Kahit na member na ng body of Christ at nasa position na of being profitable unto God. Well, titignan po natin kung bakit. Now, bago natin ipagpatuloy tungkol sa bagay na yan, sagutin yung bagay na yan, nais ko pong tunghayan ulit natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 na madalas na po natin binabasa. All scripture is given by inspiration of God and is profitable. Notice, nandiyan po yung salitang profitable. Profitable for doctrine, number 1. Number 2, for reproof,
for correction, 3, for instruction, 4, in righteousness. Ano po ang aim or goal? That the man of God, maturity po yan, perfection in the faith, in knowledge and in practice. That the man of God may be perfect or complete, fully mature, we will say, truly furnished unto all good works. So, ito yung dapat na hindi natin inaalis sa ating buhay, mga kapatid. Maaari nga lang araw-araw tayong nag-aaral, nakikinig, nagtuturuan. Dahil malinaw po sa verse na ito, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Yan, sinasabi po ni Paul, yan, kay Timothy, maging sa first letter niya, give attendance to reading, and to doctrine and to exhortation. 1 Timothy 4:13. At yan ay magmumula po, mga kapatid, sa salita ng Diyos, sa all scripture. Of course, huwag nating kaliligtaan yung tamang paraan ng pag-aaral na hindi na po tinatangkilik ng ilang mga kapatid po natin. Ano po? Yung pong sinabi sa unang chapter ng 2 Timothy, chapter 2, na study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Workman si Timothy, man of God, no? The man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, before makita po yung good works, truly furnished unto all good works ng isang workman or man of God, kailangan meron muna siyang encounter sa all scripture. Dahil all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, number 1, and so forth. At yung all scripture na yan must be studied rightly dividing or rightly divided. So, napakahalaga mga kapatid na mahal po natin ang salita ng Diyos at hindi po basta mahal natin as a whole, but we should also love yung pinagkaloob ng Diyos na paraan ng pag-aaral dahil hindi po natin mapapahalaga, maintindihan mabuti ang all scripture kung hindi po natin aaralin sa tamang paraan. Hindi po sa paraang theology. It's not a theological expression ng rightly dividing. It's scriptural, mga kapatid. Nasa Word of God mismo. Ayan. So, now, tutunghayan po natin, mga kapatid, ang ating text at titignan natin yung ilang mga puntos sa verse na ating pong binasa kung ano po ba yung mga profitable na bagay o yung pinakamahalaga sa lahat ng bagay na profitable sa mga mananampalataya or profitable sa mga mananampalataya. So, tunghayan po natin ang 1 Timothy chapter 4. Okay, basahin ko po ulit sa inyo verse 8. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. So, dito po sa verse na ito, malinaw na may sinasabi ni Paul na may dalawang issue or aspeto na kung saan ay pwedeng maging kapaki-pakinabang or profitable. Okay? So, ano po ba yung binabanggit na dalawang bagay na yan na profitable? Dito sa verse na ito is binanggit po yung bodily exercise. Then, subalit ang bodily exercise na yan ay kung may pakinabang man ay maliit lang. Profited little. Subalit, meron pong isang kapaki-pakinabang, higit na kapaki-pakinabang. Ano po yun? Again, sa verse ay yung godliness, pagkamaka-Diyos. Or sometimes we call it godlikeness. Dahil ang tao is created after the image and likeness of God. Meron po tayo ginawang pagtalakay dyan. Po. Restored po yung godliness or godlikeness sa atin in Christ. So dati sa ating dating kalagayan na makasalanan, unprofitable, hindi po natin may isa pamuhay, hindi po natin may manifest itong godliness na ito. Hindi po may magagawang ipahayag ng isang tao na nasa kanyang unsaved na kalagayan ang godliness. Dahil ang nakikita sa isang tao is ungodliness, unrighteousness, okay, unprofitable. But now that we are in Christ, we can live a godly life because na-restore po yung godlikeness na yan. At yung ating spirito ay nagkaroon ng buhay. Ano po? Nagkaroon ng buhay dahil sa encounter natin sa gospel of Christ. Nagliwanag po yung glorious gospel of Christ in our hearts or in our mind. Ayon sa 2 Corinthians chapter 4. Okay? So,
Well, again, uulitin ko, dalawang bagay na binanggit, bodily exercise at saka godliness. Ano po yung pagkakaiba ng dalawang bagay na yan? Gaya ng sinabi ko, ang bodily exercise ay may profit na maliit. Pero ang godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. So notice, yung mga katagang, ang godliness daw ay kapaki-pakinabang sa lahat ng bagay at may kalakip na pangako, okay? Saan? Of the life that now is, and I believe that this, yung life natin sa ating katawan ngayon, physical body ngayon, at present, sa physical life na ito on earth, in this physical body. So yung physical that is the life that now is, pero maliban dyan ay yung binabanggit na end of that which is to come. So there is life which is to come, which speaks of eternity. Yung life which is to come ay may kaugnayan na po sa ating spiritual body in the heavenly places. Okay? Now, ano po ba itong tinatawag ni Paul na bodily exercise sa verse po na ito? Okay? Ano pong ibig sabihin nito? Meron pong dalawang possible meanings or interpretations sa verse na ito at hindi ko naman po ipipilit mga kapatid na paniwalaan niyo po ako. Either of the two, kung alin po ang inyong paniniwalaan at pipiliin, ay it's okay sa akin. I believe na may sense din naman. Ano? But I'll just explain mga kapatid. So ito po bang bodily exercise na ito ay physical exercise? Okay, ito po ba yung ginagawa natin pagpunta sa gym o pag-exercise tuwing umaga para mapanatili ang ating sarili na malusog, okay? At mapahaba yung ating buhay sa physical life na ito. Okay? Kung yan po yung iisipin natin, we can also say yes. Totoo namang may profit siya. Yung exercise, ano po, ay may pakinabang sa ating kalusugan at makakatulong po yan mga kapatid. Pero yun nga, ang pakinabang ay maliit lang. At maliit lang dahil para lang sa buhay na ito. Hindi po panghabang panahon. So I believe na yung profited little because it speaks of only the present life that we now have in this body, in this life on earth, mga kapatid. Okay? So yun po, pwede pong sabihin bodily exercise ay yung physical exercise na may maliit na pakinabang dahil ito ay may kaugnayan sa ating buhay physically on earth, sa healthy lifestyle natin, kasama sa healthy lifestyle na ginagawa natin. Okay. So, pangalawa ay may interpretation din na ang bodily exercise dito ay religious practices or religious works. Okay? Kung tayo daw po ay magpa-practice ng mga ginagawa ng religion, halimbawa, meron pong example dito, kung tutunghayan po natin ang look at verse 3, meron po kasing binabanggit si Paul sa verse 3 na forbidding to marry. Ito po yung teaching ng mga tinatawag sa verse 1 na seducing spirits, mga mapandaya at mapanghikayat na mga espiritu. At ito ay tinatawag din na doctrines of devils. Okay? So, teaching na nasa Word of God, no? Pero hindi siya para sa atin ngayon. Okay? Ito yung mga teaching na iiral in the latter times. Ang dahilan ay at this latter times, ang ilan ay lilisan sa pananampalataya sa tamang aral at makikinig nga sa mga pandayang espiritu. At ito yung mga doktrina nila. Number 1 is forbidding to marry. Number 2 is commanding to abstain from meats. So may mga ganyang mga aral in the past, no, with the nation of Israel. At meron din pong aral na sila po ay umiwas sa mga pagkain. Meron pong sa Leviticus 19, no, under the law. Meron pong mga clean and unclean animals. May mga pagkain pwedeng kainin at may pagkain hindi pwedeng kainin yan. Mga batas yan under the law with the nation of Israel in time past. So, yan po ay sinusunod din ng ilang mga nasa religion ngayon, mga kapatid. Ano po? They say na kapag hindi po tayo mag-aasawa ay may pakinabang, no? We can serve God more, no? May mga verses siyempre silang ginagamit. We can concentrate more. Walang po ko sa yung Diyos lang. Then, ikalawa naman ay yung mga ipinagbabawal na pagkain, ano, sa batas ni Moses, no? Ay mapapakinabangan din natin dahil yan nga ay makakatulong sa ating kalusugan. Sabihin nila, di ba, iiwas ka sa baboy o sa taba ng baboy, no? Yun po yung understanding ng karamihan, ano?
ay may profit yun. Magkakaroon ka ng kalusugan, no? Magiging healthy ka dahil hindi tataas ang cholesterol mo. So, yan po yung mga paliwanag. Ano po? Sa religion naman is hindi ako kakain ng mga pinagbabawal na pagkain dahil nasa Word of God yan. Yan ay may pakinabang sa akin, matutuwa ang Diyos sa akin sapagkat sinusunod ko ang kanyang kautusan. Yan. Yan po yung mga katwiran. Now, alin po ba dito ang totoong o maaaring interpretation? Gaya ng sinabi ko kanina, kung ang iniisip mo ang bodily exercise ay yung pong exercise mo sa katawan, yung physical exercise na ginagawa mo, workout or going to the gym. Okay? Totoo namang may profit yan. Little nga lang for physical profit or benefit, physical health lang, mga kapatid. On the other hand, kung ikaw naman ay nagpa-practice ng religion, maaaring isipin mo rin na may profit sa akin yan dahil I believe na ito'y utos ng Diyos at ako'y papaboran ng Diyos, something like that. Okay? Now, tingnan natin halimbawa, si Paul, no, ginamit po yung salitang profit sa Galatians chapter 1, verse 13 and 14. Makita natin kung ano yung background ni Paul. For you have heard of my conversation, yung manner of life niya in time past, in the Jews religion, sabi niya, how that beyond measure persecuted the church of God and wasted it. Then notice, and profited. So, nandiyan po yung salitang profit. May pakinabang, may gain. In the Jews religion above many my equals, in my own nation being more exceeding zealous of the traditions of my father. So, in religion, meron ding profit, no? Kagaya ng sinasabi ni Paul. Okay? Then, if you will go to another verse, Philippians chapter 3, mga kapatid, pinakikita rin ni Paul dito yung gain, ginamit naman po ang salitang gain, sa verse 7, nung siya ay nasa religion. Okay? So, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. So, merong profit, may gain sa pagpapractice ng religion. Ano? Kung ikaw ay devoted sa religion, gaya ni Paul, may profit. Pero, again, I could say, kung yan ang ibig sabihin ni Paul is little lang ang profit. Ano po ba yung mga profit halimbawa susunod ka sa religion, mga kapatid? Ano po? Siyempre, sabi niya doon sa Galatians, above mine equals. No? Profited in the Jews religion, above mine equals. Kung babalikan po natin yung mga Pharisees during Christ's day, at si Paul ay isang Pharisee, ang mga Pharisees sa bansang Israel ay kinikilalang mga ruler, no, kagaya ni Nicodemus, Pharisee siya, ruler of the Jews. Sila po ay ginagalang. Sila po ay pinupuri ng mga tao. Meron po silang kapangyarihan. At karamihan sa mga religious leaders sa bansang Israel in the past, ano po, so religious na pinagyayabang nila yung kanilang sariling righteousness. Gaya ni Paul, dito sa context ng Philippians 3, no? Yung kanyang sariling righteousness, which is of the law, kanyang pinagmamalaki. No? May malaking pakinabang yun. May advantage yun sa buhay na ito. Gaya ng sinabi ko, you will be admired by men, honored by men. You might get riches, pwedeng yumaman sa religion. Nakikita po natin yan. May profit sa religion ngayon, no? Malaki ang gain sa mga religious organizations. They make a lot of money. At may power din sila, may kapangyarihan din sila. Ginagalang din po sila, nirerespeto ng mundo. So yun, I believe yung profit ng bodily exercise, kung halimbawa ang interpretation natin is yung religious works and practices, being true to the religious doctrine. May profit yan na maliit. Maliit dahil yan ay sa buhay lang na ito. Pwede kang yumaman, magkaroon ng pera, galangin ng tao, at kapangyarihan, mga kapatid. Pero in this life only. Lahat ng yan ay walang kabuluhan. Para kay Paul ay loss. Sabi niya, I suffered the loss of all things. Kay Paul, ibinasura na niya yan. At ang kanyang minitik ay yung excellence of the knowledge of Christ, Jesus, my Lord, sabi nga niya, mga kapatid. Yung katotohanan, din niya ipinagpalit doon po sa profit na ibinibigay ng religion. So, dito na po tayo sa tamang may profit na kung saan ay hindi lang sa buhay na ito, kundi in that which is to come. Ito po yung godliness, no? Wala po tayong oras para talakayin lahat ito. Ito pong godliness, mga kapatid, ay isa sa mga key words nito pong 1 Timothy. Ano po? Maraming beses ginamit itong salitang godliness po dito sa book of Timothy, no?
I think it's at least more or less 10 times yung salitang godliness, ano? Dito po sa Book of Timothy alone. At maliban pa sa mga sa outside Timothy, ay ginamit din po ang salitang godliness. At itong godliness, mga kapatid, ay hindi po pwedeng ihiwalay, mga kapatid, sa tamang aral. At itong godliness na ito ay kung ating matutunton, at ito po yung ating pong tinitindigan, ay may profit po ito unto all men in general and unto believers, no? In particular, mga kapatid. Okay. Dahil dito sa samantalang buhay na ito sa laman, pwede nating maihayag yung godliness. Kung maalala po niyo sa 1 Timothy 3:16, sabi nga ni Paul, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. I believe na ito tumutukoy sa church, the body of Christ. May manifestation ngayon ng Diyos in the flesh through the church, the body of Christ. Ano po? Natalakay ko na po yan, mga kapatid. At ang sinusulatan ni Paul ay kagaya ni Timothy na isang mature, meron pong tamang aral at tamang doktrina na dapat ding tularan ng mga mananampalataya, members ng church, the body of Christ. Halimbawa, puntahan po natin ang ilang mga talata patungkol sa godliness. By the way, gaya ng sinabi ko, ito po ay makikita natin halimbawa sa mga talata kagaya ng 1 Timothy 1, 3, and 4. Ano po yung pagmumulan po o yung batayan ng godliness para ang isang believer ay kakitanan ng godliness? So 1 Timothy 1, 3 to 4, binabanggit ni Paul dyan o binanggit ni Paul dyan ang mga katagang godly edifying which is in faith. So meron pong isa pong aral o faith, pananampalataya, which is doctrine, teach no other doctrine, sabi ni Paul sa talatang yan, sa 1 Timothy. But yung ating pong pagtutunan ng pansin ay yung godly edifying which is in faith, in the doctrine. Of course, yung doctrine na yan ay doctrine according to godliness, doctrine na ibinigay kay Paul para sa ating mga members ng body of Christ. Ngayon, ng present dispensation, I believe mga kapatid. Maliban dyan, ay ginamit din po ang salitang sound doctrine sa 1 Timothy 1:10. Ano po? Last two words ng 1 Timothy 1:10 ay in contrast to the law, no? Ay ginamit po yung mga katagang sound doctrine, na kung saan yung sound doctrine ay sabi nga ni Paul sa verse 11, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. So very important yun, napakinggan natin si Paul. Dahil ipinagkatiwala sa kanya yung sound doctrine na yan, according to the glorious gospel of the blessed God na, sabi nga niya, committed to my trust. 1 Timothy 1:11. Then yung word of sound doctrine, ginamit din po yan mga kapatid sa 2 Timothy 4:3, warning ni Paul sa last days na kung saan the time will come that they will not endure. Mga members ng body of Christ di na makapagtiis, makapagtyaga na makinig ng sound doctrine. Then ginamit din po yan sa sa Titus 1:9, sound doctrine. And then sa Titus 2:1, sabi nga ni Paul, speak thou the things which become sound doctrine. At maintindihan lamang natin yan through Paul. Okay? Then, kung babalikan po natin ang context ng 1 Timothy 4, verse 6, take note sa verse 6 yung mga katagang the words of faith and of good doctrine. So, hindi pwedeng ihiwalay ang godliness dito po sa tinawag ni Paul na words of faith. It is composed, I should say, of words. Yung words ay composed of, yung doctrine ay composed of words or faithful words. Sa Titus 1:9, ginamit ko yung faithful word. Okay? Or faithful doctrine. Ginamit din po yung salitang wholesome words of our Lord Jesus Christ sa 1 Timothy chapter 6. At itong wholesome words of our Lord Jesus Christ ay tinawag na the doctrine which is according to godliness or godlikeness. So yan po yung profitable unto all things. Dalawa yung kanyang pwedeng lugar, you will say, place where it is profitable in this life and in that which is to come. So, yun po nawa ang piliin natin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Okay? Let's move to another verse. Ang pamumuhay in godliness, mga kapatid, ay may kaugnayan sa pagtatamo ng reward bilang mga mananampalataya. And I believe na hindi lahat ng members ng body of Christ ay magkakaroon ng reward. Malinaw sa mga sulat ni Paul, halimbawa sa 1 Corinthians 3:12 to 15, I will not read anymore, na Paul is talking about a believer or a worker, particularly in that context, shall suffer
loss. So pwedeng may pagkawala ng reward sa isang manggagawa. I believe na ang 1 Corinthians 3 ay may kaugnayan sa mga manggagawa, workers or laborers, no? Who are claiming to be laborers together with God. And of course, si Paul at si Apollos in that context at yung mga mananampalatayang tapat ay totoong may mga laborers together with God. Okay? Yung mga matapat na sumusunod sa tamang aral dahil may issue po ng doctrine pa rin mga kapatid sa context ng 1 Corinthians 3, ano? Yun po yung mga, I believe, magtatamo ng reward. Yung mga naging kapaki-pakinabang na believer in the side of God dahil namuhay batay sa sound doctrine, godly edifying which is in faith, mga kapatid, batay sa katotohanan ng walang compromise. Okay? Hindi po ipinagmamalaki, pinangangalundakan ang affiliation sa isang religion or isang organization, but is being a part of Christ in the body of Christ in this present dispensation. Now, may mga example na kagaya niyan. Halimbawa, si Mark, no? 2 Timothy 4:11, sabi nga ni Paul, no? Only Luke is with me, so we can say that si Luke din, although hindi member ng body of Christ, part of the little flock, ay naging co-worker ni Paul. He worked hand in hand with Paul in a sense, no, mga kapatid. At maging si Mark, no, na part din ng little flock ay naging co-worker. Hindi po sila kabilang sa 12 apostles. At very interesting na ang naging kamanggagawa ni Paul, kagaya ni na Apollos, ni na Barnabas, na hindi kabilang sa 12 apostles. Dahil ang 12 apostles ay exclusively, ang kanilang ministry ay sa 12 tribes of Israel. Kaya hindi katakataka na may mga members ng little flock na naging co-workers ni Paul. But I don't believe na they became part of the church, the body of Christ. Naging kabahagi lang sila ng ministry, but not a part of the church, the body of Christ. Now, sabi ng verse 11, take Mark and bring him with thee. Sabi ni Paul kay Timothy. Bakit? For he is profitable to me. So kapag hinagabang siya sa akin, sabi ni Paul, for the ministry. So for the ministry. Yung ministry na yan is, of course, yung ministry na ginagawa ng Diyos through people like Paul, Timothy, and of course, si Mark na rin, no, naging co-worker ni Paul. So, dati si Mark, kung matatandaan natin, no, sa, I think sa Acts chapter 14, hindi po magkasundo itong si Barnabas at si Paul kung dadalhin ba si Mark sa kanilang gagawing pagtungo sa mga Gentile churches to confirm or strengthen the believers. No? Nagkaroon po sila ng pagtatalo at hindi pumayag si Paul, naghiwalay sila ng landas. I believe na in that sense, hindi naging profitable kay Paul si Mark dahil he was not faithful to the ministry, but later on, sa huling sulat ni Paul, sabi niya, dalhin mo na si Mark, sabi niya kay Timothy. He is profitable to me kapag panginabang siya sa akin and for the ministry. Another one is, balikan po natin yung nakasulat sa Philemon. Ito po ay pakikiusap ni Paul kay Philemon na isang taga-Colosas, no? I beseech thee, verse 10, for my son Onesimus, whom I have begotten in my bands. Then verse 11, which in time past was to thee unprofitable. So yan po yung background ni Onesimus nung siya ay hindi pa ligtas. But now, sa kanyang kalagayan na siya ay ligtas na, no? Dahil converted through Paul's ministry in prison, profitable to thee, kay Philemon, no? And to me, kay Paul, no? Then jump to verse 13, whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me. So si Philemon, I mean si Onesimus ay naglingkod or nagministeryo unto me, si Paul yan, in the bands of the gospel. So naging kabahagi rin si Onesimus, no, ng mga sufferings ni Paul, no, mga bands niya, yung tanikala niya, yung pagkakabilanggo niya, no, of the gospel. Siya po ay, remember, si Paul, tinawag niya kanyang sarili at prisoner of Jesus Christ. At may mga naging prisoners siya, kagaya nitong si Onesimus, na kahit na nasa pagkakabilanggo ay they continuously serve the Lord without compromise, kahit na sila ay pinatatahimik ng diablo at ng mga kaaway ng katotohanan. They serve faithfully. Then sa verse 16, sabi niya, not now as a servant, sabi ni Paul kay Philemon, hindi na siya as a servant, kagaya ng dati, but above a servant. Higit na o mataas na sa isang lingkod. A brother mo na siya, no? Dahil saved na. A brother beloved especially to me, dahil siya nga yung dahilan ng pagka-convert ni Onesimus, ano po?
but how much more unto thee, sabi niya, both in the flesh, sa laman, dahil may kaugnayan sila physically dahil naging servant ka niya, and then notice, and in the Lord. So we can say na ang buhay ni Onesimus after being saved ay naging kapaki-pakinabang na at kagaya ni Paul ay nag-suffer in the bonds or with Paul sa mga tanikala niya at sa kanyang pagkakabilanggo dahil sa ebanghelyo. So kabilang siya diyan sa mga sakripisyo ni Paul sa ebanghelyo. So yun mga kapatid, ano po, yung importansya, kahalagahan ng pagkakaintindi tungkol sa doctrine of godliness or yung profit ng godliness. Hindi po natin pwedeng hiwalay, ulitin ko, sa tamang aral, sa good doctrine, sound doctrine, sa aral na itinuturo ni Paul sa ating mga members ng Church na Body of Christ, dahil particularly tayo po yung kakikitanan ng sikretong pagkilos ng Diyos ngayon through sound doctrine, batay po dun sa mga katagang the mystery of godliness. Sana maging kabahagi tayo, mga kapatid, ikaw ay believer in Christ, ng pagkilos ng Diyos ngayon, secretly or in time past revealed but now made known through Paul. No? Instrumento tayo ng church as members of the church, the body of Christ, to reach out the world, ipakita sa mundong ito kung ano yung ginagawa ng Diyos through the church. Na kung kumpara natin in the past, ibang pagkilos ng Diyos doon, He was working through the physical affairs of men, but now He's working through the church, sa pamamagitan ng church, the body of Christ, using the power of sound doctrine, the doctrine which is according to godliness, the power of sound doctrine, the power of the word rightly divided. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, rightly dividing. So kung tayo po ay pamimiliin, ano po ba ang ating pipiliin? Are we going to continue sa mga religious activities and works na kinalulungkot kong sabihin, kahit sa mga rightly dividing churches, dyan po nila ginugulo ng kanilang maraming panahon. Instead of giving time to study more the Word of God, ay busy po sila sa mga activities sa religion, and they say that we are serving the Lord without minding kung tama na po bang tinuturo yung gospel, tama na po ba. Basta't ang mahalaga, sila po ay kargado ng activities at maraming nakakay, sinasabi nila, maraming nasa-save, naging member ng religion. But is that really true, mga kapatid? Ang Church, the Body of Christ po ba ang talagang nadadagdagan ng membership o yung organization lang? Kinalulungkot kong sabihin, but obviously yan po ang nangyayari ngayon sa karamihan. Naging religious na ang karamihan sa mga nagkiklaim na sila yung members ng Church, the Body of Christ. Kaya dapat ma-warningan po tayo mga kapatid tungkol sa bagay na yan, kagaya ng sinasabi ni Paul. So, yung tanong mga kapatid, bago po tayo magbukas, ang tao po ba ay pwedeng maging profitable unto God? Yes. Kapag ang isang tao ay naging member ng Church, the Body of Christ, pasok na siya sa pagiging kapaki-pakinabang sa Diyos. But we have to understand and we have to be very careful. Hindi lahat ng members ng Body of Christ ay profitable. In the sense that karamihan o marami sa mga members ng Body of Christ ay biktima pa rin ng maling aral. Biktima pa rin ng religious system. Napakagaling ng kaaway, mga kapatid. Kumikilos po siya upang ang isang mananampalataya, no, pagkatapos na kay Kristo na, ay dalhin sa maling aral. Corrupting our minds through corrupt word of God, corrupt doctrines or false doctrines. Hindi kumikiling sa katotohanan. Ang loyalty ay nasa organization, nasa religion, wala po sa Diyos at sa kanyang salita. Ikinalulungkot kong sabihin. So, kailan po tayo magiging profitable? Yan ay kapag naligtas tayo at kapag tayo ay namumuhay ayon sa tamang aral. Napaka-importante niyan, mga kapatid. Kaya nga po may judgment ang mga believers. Dahil ang mga believers, we will appear for the judgment seat of Christ. Lahat ng ating ginawa, no, in this body, whether it be good or bad, ay hahatulan. Kasama po dyan, of course, mga kapatid, ang doctrine. So kung ano po yung ginagawa natin, yan ay of course nakabatay sa doctrine. Kung mali ang doctrine, yung ating gawa ay categorized as evil. Kung tamang doctrine, sound doctrine, no, ang gawa natin ay makakategorize as good at makakatanggap po tayo ng Lord. This is a solemn warning to us. No, ipiliin po natin ang tama without compromise sa kasalukuyang takbo ng religious world o kasalukuyang takbo ng evil world na tinatawag ni Paul sa Galatians 1:4. So, sa huling verse ng 1 Timothy 4, bago tayo magwakas, nais ko pong basahin to. Take it unto thyself, sabi ni Paul kay Timothy. Ingat ka sa iyong sarili and unto the doctrine. So, napakahalaga po ng doktrina, mga kapatid. Okay? Huwag nating sabihin hindi importante ang doktrina.
Number one, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Take it unto yourself and unto the doctrine. Hindi your doctrine. Sa ibang mga translation, binago po yan. Hindi po the doctrine, kundi your doctrine. Sa tinuturo mo o sa aral mo. The doctrine is very specific. Yan po yung doctrine na pinagkaloob kay Paul. The doctrine according to godliness. The doctrine which is after godliness. Sound doctrine, mga kapatid. Okay? Continue in them. Doon po sa doctrine. Sound doctrine. So the truth. No? Good doctrine. Words of faith. Wholesome words of our Lord Jesus Christ. Yan po yung mga kataga. For in doing this, kapag ginawa mo yan, thou shalt both save thyself. Ang salvation po dito is hindi salvation from sin and its punishment, kundi salvation from false doctrine. Salvation from false doctrine that produces false conduct or evil conduct, ungodly conduct, fleshly conduct, or religious conduct, mga kapatid. Yung sinasabi ni Paul na having the power the power of having a form of godliness, no? May forma ng pagkamakadiyos but denying the power thereof. Dinidira yung kapangyarihan ng godliness because they don't have sound doctrine in them. Hindi makapag-produce dahil walang sound doctrine ng inner man. Okay? Hindi po umiiral yung spirit through the word of God, through sound doctrine, kundi emotion lang. Yung laman. Yun yung nakalulong ko. Ulitin ko. Take it into thyself and to the doctrine, continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself. Saan? From seducing spirits and doctrines of devils, and then that he'll be. So, napakalaking responsibilidad ng nagtuturo. Liligtas mo ang iyong sarili sa maling aral, sa doctrines of devils, no? Sa religious doctrines, religious practices, at kikiling ka dun sa tamang doktrina, pati yung mga nakikinig sa'yo, maliligtas, hindi sila mabibiktima ng maling aral. Yan yung kapakipakinabang sa lahat ng bagay. Yung godliness na produkto ng sound doctrine, makikita ng lahat. Si Timothy ay isang living demonstration. Let no man despise the youth, but be the example of the believers in word, in conversation, in faith, in spirit, in charity. Yan po yung mga binabanggit sa verse 12. Ano po? In word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Yan po yung godliness in action demonstrated sa buhay ni Timothy, produced by good doctrine, sound doctrine na kanyang na-attain ayon sa 1 Timothy 4 verse 6. Ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, di pa nakatitiyak ng iyong kaligtasan, di pa huli ang lahat. Matagal na pong natapos ang pagliligtas na ginawa ng Panginoon. Ang Diyos ngayon ay namibigay ng kaligtasan libre at nais kanyang ma-reconcile back to Him, mapanumbalik sa Kanya, ayaw kanyang mapahamak. He gave His life for you and for me, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Ibinuwis ng kanyang buhay. He died for our sins. He shed His blood. At bagamat namatay, nagsakripisyo para sa atin, inilibing ay muling nabuhay at ating tagapagligtas. We believe a living Savior. He is alive forevermore. At sa kanyang pagbabalik, kung hindi ka ligtas, you will face Him as your judge. Kaparusahan sa kasalanan kung hindi ka ligtas. Pagbabayaran mo ang kasalanan ginawa mo sa kanyang pagbabalik. But now, kung ikaw ay sasampalataya na sa kanya bilang iyong tagapagligtas, you will receive the gospel by faith, no? By faith, ano po? That Christ died for you, shed His blood, ano po? Ngayon din ay matatanggap mo yung kaligtasan, ikaw ay mapanunumbalik sa Diyos, mula sa pagiging hindi kapakipakinabang, ano mo? Ikaw ay magiging kapakipakinabang, magiging bahagi ka ni Kristo. Pagkatapos mong maligtas, sumampalataya sa Panginoon Kristo bilang tagapagligtas, pagpatuloy mong pagsasaliksik pag-aaral upang hindi masayang ang iyong buhay. Dahil ang pagkamaka-Diyos na para sa mga mananampalataya lamang ay may profit in this life. Makikinabang ang mga mananampalataya, ang mundo makikita yung magandang testimony mo, ang mga mananampalataya tapat sa salita ng Diyos ay mahihikayat na tumindig sa katotohanan, magiging matapat ng walang kompromiso. At yan ay may promise maging dun sa life which is to come. So, yan po naman nararapat nating piliin in this life. Godliness with contentment is great gain. And then that godliness, as I have said, could not be separated from sound doctrine, good doctrine. No, mga kapatid, na nagbigay po ng paalala muli sa atin ang mga aral na ito at huwag po tayong titigil, magtulungan sa pagsasaliksik at pagbibigay ng exhortation and encouragement sa bawat isa habang tayo po ay nabubuhay pansamantala
sa daigdig na ito. Tayo po ay manalangin bago po tayo magbukas. Dakilang kami po ay nagpapasalamat sa muli ay natapos na pag-aaral ng iyong salita. Nawa ay nabigyan ka namin ng kasiyahan, hindi ang aming mga sarili, kundi ikaw lamang at nalalahati din po ang iyong mga salita at tulungan mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita na ginagamit mo to stand strong, tumindig ng matibay sa katotohanan without compromise at layuan ang appearance of evil, layuan po ang panghihikayat ng diablo sa religion upang kami ay mawala sa katotohanan. Nawa ay may mga tao pang patuloy na gamitin mo na tumitindig sa iyong salita, faithful men who shall be able to teach others also, faithful men who will stand for the truth of the word of God rightly divided. So po ang kalalatian at kapurihan sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikibahagi hanggang sa muli mga kapatid. Grace and peace to us all in Christ.